Naranasan mo na bang magmahal ng lubos sa isang tao at nang umalis o lumayo sila, parang isang bahagi ng iyong pagkatao ang nawala? Ibinahagi mo ang mga sandali, alaala at maging ang mga bahagi ng iyong sarili. Pagkatapos biglang ang kanilang pagliban ay naging isang mabigat, nakakalito at mahirap dalang presensya. Itinatanong mo sa sarili, paano ko bibitawan ng isang taong nananatili sa aking isipan? Paano ko ihihinto ang matinding pagkakapit ng hindi nagiging mapaito manhid? Dito nagbibigay linaw ang karunungan ni Marcus Aurelius at ang mga Stoiko. Hindi nila itinuro na supilin ang ating emosyon, kundi pangasiwaan ang mga ito. Hindi ang tumigil na magmalasakit, kundi ang tumigil na manatiling kapit ng mahigpit. Narito ang 5 makapangyarihang alituntuning. Stoiko upang matulungan kang makalaya sa emosyonal na pagkakapit habang nananatiling matatag sa iyong sariling lakas. Unang alituntunin, unawain ang pagbabago at di pananatili sa buhay. Nasubukan mo na bang kumapit ng napakahigpit sa isang tao? At habang lalo mong sinusubukan, lalo silang lumalayo? Ang pagkalagay o pagkawala ng mga tao ay hindi palaging nasa ating kontrol. Isinulat ni Marcus Aurelius. Ang lahat ng ating naririnig ay opinyon, hindi katotohanan. Ang lahat ng ating nakikita ay pananaw, hindi ang katotohanan. Kapag tayo ay emotional na nakakapit, hindi lamang tayo bumubuo ng ugnayan sa mga tao. Gumagawa tayo ng mga kwento tungkol sa kanila. Iniisip natin ang pamamalagi kung saan wala nito. Lumilikha tayo ng kahulugan na maaring hindi naman ibinabahagi. Ang unang hakbang sa paglaya ay tanggapin na ang lahat ng bagay ay nagbabago. Mga relasyon, sandali at maging tayo mismo. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay hindi pesimismo. Ito ay paghahanda. Ito ang tinatawag nilang premeditasyo. Malorom ang pag-iisip sa posibilidad ng pagkawala bago pa ito mangyari, hindi para magdusa ng 2 beses, kundi para magdusa ng mas kaunti. Ikalawang alituntunin, pamahalaan ang iyong emosyon sa pamamagitan ng makatwirang pag-iisip. Nakaramdam ka na ba ng matinding pagkabalisa dahil sa isang hindi pagpapansin o pag-alis? Ang mga emosyon ay hindi laging katotohanan, sila ay resulta ng ating pag-iisip. Ayon kay Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nagpapabigat sa atin, kundi ang ating mga paghatol tungkol sa mga pangyayari. Ang pangalawang hakbang ay huwag automatikong paniwalaan ang bawat emosyonal na reaksyon. Sa halip tanungin ang iyong sarili, ano ba ang tunay na nangyari? Ano ang mga katotohanan? Anong kwento ang ginagawa ko dito? Sa pamamagitan ng pagmaster sa iyong mga pag-iisip, nagiging soberano ka sa iyong sariling kapayapaan. Ikatlong alituntunin, sanayin ang negative visualization para sa tibay ng loob. Ito ay tila salungat sa sentido komon, ngunit ito ay isang makapangyarihang pagsasanay na stoiko. Ito ang sadyang pag-iisip sa posibilidad ng pagkawala hindi para magdusa ng maaga, kundi upang maghanda at palakasin ang iyong loob. Kapag hinaharap mo ang iyong mga takot ng kusa at may disiplina, nababawasan ang pagkabigla at natututunan mong paniwalaan na makakabangon ka, anuman ang mangyari. Ika-4 na alituntunin. Ituon ang pansin sa mga bagay na kontrolado mo. Marami sa ating pagdurusa sa mga relasyon ay nagmumula sa pagtatangka nating kontrolin, ang hindi naman talaga sakop ng ating kapangyarihan, ang damdamin, desisyon at pagkilos ng ibang tao. Isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Ika-5 alituntunin, magbalik tanaw sa mas malawak na larawan. Kapag tayo ay nasasaktan, ang ating pananaw ay lumiliit. Parang ang buong mundo at ang ating kinabukasan ay naipit sa sandaling iyon. Ang huling hakbang ay mag-zoom out at alalahanin na ang buhay ay mas malawak kaysa sa isang tao o isang kabanata. Si Marcus Aurelius ay nagsulat tungkol sa pagsasalaysay ng kanyang buhay, hakbang-hakbang at nasiyahan kung ang bawat aksyon ay naabot ang layunin nito hanggat maaari. Ang pagmumuni-muni sa mas malawak na larawan ng iyong buhay ay nagpapaalala sa iyo na ang iyong halaga, layunin at kapayapaan ay hindi nakasalalay sa isang relasyon lamang. Ito ay nagbibigay ng pananaw at nagpapaginhawa sa matinding sakit. Sa kabuuan, ang paglaya sa emosyonal na pagkakapit ay hindi pagiging manhid o pagtalikod sa pagmamahal. Ito ay ang sining ng pagmamahal ng malaya, ng walang pagkakapit, paninibugho, o pangangailangan. Ito ay ang pag-aangkin muli ng iyong sariling kapayapaan sa gitna ng hindi may iwasang pagbabago ng buhay. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa di pananatili ng mga bagay, pamamahala sa iyong pag-iisip, pagsasanay sa paghahanda, pagtuon sa iyong kontrol, at pagtanaw sa malawak na larawan,
Bubuo ka ng isang lakas na hindi madaling matangay ng alinmang pagbabago o pagkawala. Ang iyong halaga ay likas at nananatili. Hindi alintana kung sino ang nananatili o umalis sa iyong buhay.